So today mga sangkay, sa ating vlog ngayon ay pag-uusapan po natin itong malaking problema ngayon ni Vice President Sara Duterte na atin pong nahagilap o nakita. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, itong napansin o kapansin-pansin ngayon na magiging malaking problema ni Vice President Sara Duterte. Dahil mukhang sa tingin ko mga sangkay, yung boses niya, hindi po talaga ganun kagrabe na ngayon. Hindi po tulad dati na masyado pong malakas yung pangalan ni Vice President Sara Duterte. At ito po, may nakita po tayo ngayon mga sangkay sa resulta ng eleksyon. At may dalawa po siya ngayon na magiging problema. Pag-uusapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.5 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below guys. Hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo. Okay. Ngayon, ito po yung mga nakita natin, mga sangkay. Kasi alam nyo, nag-endorse si Vice President Sara Duterte. Ito yan. Ito yung resulta ng eleksyon. Ito yung senatorial candidate mula po sa PDP. Ang in-endorse na klaro dito ni Vice President Sara Duterte, si Marcoleta, si Camille, si Amy. Pero itong dalawa talaga, mga sangkay, itong naka-highlight. Sila ay in-endorso ni VP Sara. Itong si Bongo at Bato, hindi ko masyadong napansin mga sangkay na grabe ang endorsement ni VP Sara. Kumbaga, mayroon na po talaga silang pangalan. Kasi 'di ba, nung umarangkada mga sangkay yung mga survey, talagang nangibabaw na po sila. Do ang unang nag-number 1 talaga doon at number 2 si Erwin Tulfo at saka si Tito Soto. Ngayon, ito pa yung kapansin-pansin. Okay, sa PDP, nanalo 3. 3 lang mga sangkay. Hindi na rin po ito nakapagtataka. Si Bongo, si Bato, lumalabas po talaga ito sa survey. Itong si Marcoleta lang yung biglang bumulusok. At mamaya, malalaman yung mga sangkay kung bakit, ano ba nangyari. Samantalang kay PBBM, ito po ang lumabas. Actually, 6 po ito sila. Kasi si Camille Villar, hindi naman po ito binitawan ng alyansa. So, 6 po ito sila. Si Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid, Camille Villar. Itong mga ito, mga sangkay, nasa side ni PBBM. Do si Camille, medyo umano na dito mga sangkay kasi dahil nga po sa prime water, feeling siguro niya, napag-iinitan siya ng Pangulo kasi nga po, nagpapa-imbestiga yung presidente natin ngayon. So, 6 yung lumusot kay PBBM. Hindi na po ito masama, mga sangkay. Biruin nyo, sa ilan ba yung kandidato nila? 11 pa or 10? No? Ang lumusot, mga sangkay, nasa 6. O, yan. Ngayon, itong dalawa naman, mga sangkay, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, hindi po ito inendorso ng presidente natin or ng vice president. Pero ang nakapagtataka, nag-number 2 si Bam Aquino, nag-number 5 si Kiko Pangilinan. Pero sa survey, nakikita ko na po itong mga sangkay na umaangat po sila ng umaangat. A big surprise lang itong si Bam Aquino na bigla pong nag-number 2. Ngayon mga sangkay, itong dalawang to, hindi po in-endorso ni BBM. Even Sara, hindi po nag-endorse sa kanila. Pero may sarili na po silang pondo ng mga botante
na ito din po ang bumoto sa kanila noon. So, hindi na po ito nakapagtataka mga sangkay. Ganyan po kalakas yung kanilang mga, kumbaga mayroon po talaga silang solid supporters. Ito po yung mga dilaw na naging kakamping. Ngayon mga sangkay, ano ba ang mangyayari? Ano ba nangyari kay VP Sara? Si Vice President Sara Duterte, nung huling eleksyon 2022, mayroon po siyang 32,000 na boto. Ayan. Ano, not 32,000, it's 32 million votes sa buong bansa, mga sangkay. Isipin nyo yan, ha? 32 million na boto. Ngayon, bakit nga ba nanalo? Ito na, may effect ba yung endorsement ni VP Sara kay Camille Villar at Amy Marcos? Tingin ko wala, mga sangkay. Even Marcoleta. Saan nakapasok o papaano nakapasok si Camille Villar, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta? Do, may mga DDS, mga sangkay, naboboto talaga sa mga ito. Natural. Kasi nakikita po nila na ito ay tila baga papanig sa kanila. Ngayon, bakit nga ba nanalo itong tatlo? Balikan po natin, ang nag-endorso po sa kanila, Iglesia ni Cristo, yung INC. Ayan o, Iglesia ni Cristo endorses 8 Senate bets. Kasama po dyan sa in-endorse si Senator Amy Marcos na nanganganib ng survey, si Senator Camille Villar na nanganganib din po noong survey. Sino pa ba? Si Bam Aquino na nanganganib po noong survey. So, anong nangyari? Itong tatlong to, kasama po, pang-apat pala si Rodante Marcoleta, itong apat na ito, mga sangkay, Bam Aquino, Marcoleta, Amy Marcos, Camille Villar, lumusot dahil po sa endorsement ng INC. So, kung walang endorsement ng INC, laglag si Camille Villar, Amy Marcos, Rodante Marcoleta. Si Bam Aquino, pangdagdag, mga sangkay, yung endorsement ng INC. So, ngayon, pumasok itong tatlo. So, sa madaling sabi, hindi po naging epektibo yung, ito ang sa tingin ko yung endorsement ni Vice President Sara Duterte dito. Kasi kung epektibo yung endorsement ni VP Sara, hindi lamang po ito si Amy Marcos magda number 12, magda number 10 si Camille. Bubulusok po ito ng mga siguro number 5, number 6, mga ganyan. So, ito pa yung isa sa mga dahilan, mga sangkay. Sa PDP laban, tatlo lang po ang nakalusot. Marcoleta, Bongo, De La Rosa. Ang 7 nalagas. Wala na yung isa sa kanilang nakapasok sa 7. Tatlo lamang po. So, anong nangyari? Wala na bang bango yung pangalan ng mga Duterte? Well, maybe. Kasi nga po, kung mabango pa yung pangalan ni former President Rodrigo Duterte or sobrang hype pa, dapat hindi lamang po itong tatlo ang lulusot. Mukhang mas matindi pa po yung pangalan ni PBBM dito. Kasi bit-bit ni Pangulong Bongbong, nila yung pangalan ni Bongbong Marcos eh. Ito ang matindi. Siniraan pa po itong mga kandidato ni PBBM. Di ba? Siniraan pa po ng siniraan yan. Lalong-lalo na po nung binitbit si Tatay Digong papunta sa Dahig. So, dapat matatalo po itong lahat ng to, mga sangkay, pero lumusot. At sila po yung mas maraming nakalusot kaysa sa mga kalaban. Kaya nga sa mga loyalista na umiiyak dyan, aba, ba't kayo umiiyak? Ang daming ang nakalusot kay BPBM. Ngayon, ang panganib dito ni VP Sara ay ito. Papaano sa 2028? Kasi nakikita po natin ngayon, mga sangkay, na medyo
humihina yung pangalan niya eh. Since 3 lang ang nakalusot sa PDP, paano kung kantihin siya ni Bongo o di kaya ni Bam Aquino? Paano kung itong dalawang ito biglang tumakbo sa pagka-presidente? Kasi kapansin-pansin mga sangkay, hindi na po sila pinapakinggan ng taong bayan. Biruin nyo, 3 lang. Paano kung ito, number 1 si Bongo, di ba? Paano kung biglang tumakbo yan sa pagka-presidente sa 2028? So, pwede niyang mahatak. Hatakan niya na matindi yung grupo ng Green. Ito yung grupo ng mga DDS. Kasi si Bongo, DDS eh. Paano kung ilan sa mga miyembro ng PDP laban kumampi kay Bongo? Isa pa, si Bam Aquino. Ito sila may sarili pong mga botante na. Kailangan na lamang pong magdagdag. What if kumandidato din po ito sa pagka-presidente si Bam sa 2028? Malaking hatak po yun, mga sangkay. So, ano ang gagawin ni VP Sara? Paano niya ulit pababanguhin yung pangalan niya? Kasi dito, mga sangkay, kapansin-pansin po talaga. Itong si Camille at Amy Marcos, hindi po ito mananalo kung endorsement lamang po ni VP Sara. Siguro, at some point, mayroon pong bumoto dahil po sa sinabi ni VP Sara, pero hindi po ganun kalakas. Kasi kung malakas talaga yung boses ni VP Sara, dapat po panalo po itong lahat ng mga kandidato ng PDP laban. Pero 3 lang, di ba? Wala nga po ito dati si Rodante Marcoleta eh. Si Willie Revillame pa po. Yung pumapasok, 3 po silang magtutropa. Buti na lang, si Rodante Marcoleta yung pumasok, anak ng Tokwa. Eh di nag-boom tarat-tarat tayo doon sa Senado kung nangyari yun. So, mapapansin po natin, humihina po yung impluensya dito ni VP Sara. At yun po ay delikado. Pero may sinabi po si VP Sara, gagawa daw po siya ng pinakamalakas na opposition. Ngayong nanalo itong mga to. Ang problema kasi, well, tingnan po natin kung saan kakampi itong si Pia Cayetano kasi yung brother niya, di ba? Nandun sa kabila. Pero itong mga to, sila Ping Lacson, panigurado sa side po ito nila PBBM eh. Mapapansin po natin yan sa kanilang mga statement. Ito, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, pwede dito yan kila PBBM. Samahan pa po sila Risa. Kasi napapansin po natin ngayon yung, medyo excitement ang mangyayari sa loob ng Senado. Na panigurado, magbabardagulan na naman tong mga to doon. Kasi ito, may mga bago silang kakampi. Diba? Ito, nadagdag. Si Bato. Si Marcoleta lang naman po yung nadagdag. Kasi itong si Bongo, Bato, nandyan na po yan sila eh. Dati pa eh. Diba? Ito lang ang curious ako. Pagpasok po ni Camille. Yun lang. Pero ito kasi sila Ping Lacson. Nako. Ay BBM yan. Itong sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, magiging sakit sa ulo ito ng PDP sa loob po ng Senado. Well, anong opinion nyo dyan, mga sangkay? Humihina po yung pangalan ni VP Sara. Ayan po, tignan nyo. 3 lang ang nanalo sa PDP. Itong si Camille Villar, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, lumusot yan dahil po sa endorsement ng INC. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ano ba ang inyong mga saloobin? Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.